with your refusal to disclose what happened during the past administration, it cast doubt, strong doubt, on the truthfulness of the contents of your affidavit. You stated in your affidavit na pilitan ka lang. Yes, Your Honor, kasi hindi po namin gusto na magbigay. Kailangan po, Your Honor, kasi kung hindi po... Please do not change the context of your affidavit. We are educated people here. Mr. Diskaya, I just want it to come from you. Sabi mo, napilitan ka lang. When you take your oath to tell the truth and nothing but the truth, you have to disclose everything. Hindi pwedeng ang i-disclose mo lang 23 up to 24. And then 2016 to 2022, nakalimutan mo na. How can that be possible, Mr. Diskaya? So ano po yung pinagsasabi nyo na 2022 lang po kayo nagsimula na magbigay dahil meron pong department order? Paliwanag nyo ngayon. Your Honor, pwede po ba akong mag-submit na lang ng mga dokumento? Na Hindi pwede, sagot mo muna. Magpaliwanag ka muna. Your Honor, ano yung paliwanag mo ngayon? Sabi mo, dahil may department order ng 2022, kaya ka nagbibigay sa congressman, DPWH, hindi kasama yung mga senador. Pero ang sabi ni Yusek Canlas, hindi po yan totoo, 2015, yung department order po na yan. O so paano ka ngayon? Will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So will they be called? And yes, you will call them? Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to sit before the Tri Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from West. I mean, Representative Riton, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. Mr. Diskaya, bago po kayo nag-testify sa Senado kahapon, sino po ang mga nakausap nyo bago yun? Pero kayo nakausap. Under oath kayo ha, baka mamaya magsinungaling na naman kayo dito. Wala po, Your Honor. Kami lang pong mag-asawa talaga. Wala kayong kinausap. Yung mga abogado mo kinausap. Yung mga abogado lang po namin, pero pinipigilan po nila kami. Pero sabi po namin ay gusto po naming magsalita. Kasi po, ginugulo po ng mga tao po ang bahay at ano namin. Building po, pinagbabato po nila. At ang sama-sama na po ng aming pangalan para po kaming talagang magnanakaw. Kaya po napilitan po kami, na-pressure po kami dahil gusto na po kaming patayin ng taong bayan. Kaya nga nais namin magsabi ka ng totoo ngayon para hindi ka na mapagkamalang ikaw ang magnanakaw. Di ba? Ito ha, over the weekend, did you attend a meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? Over the weekend, nag-attend ka ba ng meeting para pag-usapan ang pagharap sa Senado? Kami pong mag-asawa at yung mga yung mga legal lawyers po namin, pero pinipigil po nila kami. So meron. Ibig sabihin, nakapag-meeting ka bago pag-harap sa Senado kahapon? Ay, hindi po. Chair, kahapon po? Yes. Bago yung inyong pagharap sa Senado kahapon, over the weekend, siguro a week before, siguro mga Wednesday, for example, meeting suspended. Nag-attend ba kayo na meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? Please. Congressman Under oath kayo, ha? We'll suspend first.
Inamin naman niya na meron silang meeting bago yung Senado kahapon So I would like to find out, nabanggit mo, sino-sino yung nasa meeting na yon bago ka humarap sa Senado kahapon? Sino-sino nasa meeting? Mr. Diskaya. Your Honor, saan po meeting po? Ano po yun? Ang tinutukoy. Binanggit mo kanina, nung tinanong kita, over the weekend, did you attend a meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? You're under oath, binanggit mo na kasama mo yung asawa mo, lahat na. Di ba? Tayo mo? Yes po, Your Honor. Ayan. So, inaamin mo na kayo ay nag-attend ng meeting Kasama bago po, yung meeting kahapon sa Senado. kasama ko po yung misis ko nang mag-usap-usap po kami ng mga lawyers po namin. So, inaamin mo na meron kayong meeting kahapon na before that, bago ka humarap sa Senado. Nagkaroon kayo ng meeting, di ba? Meron po, Your Honor, pero kami-kami lang po, mga advisor po namin ng legal. O naman, sabi ko sa iyo, magsabi ka ng totoo So, yung nagpatawag ng meeting? Wala po, Your Honor. Now, of course, you both know na napakabigat ng kinakasangkutan mo ngayon. A case of plunder could be filed against you along with other officials. And this is the reason why you offered to be state witness. Tama ba ako? Yes, Your Honor. Kanina, binabanggit mo sa mga question ni Congresswoman De Lima, na hindi ka pwede magsabi ng anuman. Sinabi mo pa na magkaroon tayo ng executive session dito. Ibig sabihin, may tinatago ka. Meron kang tinatago. The fact that you requested for an executive session and later on, nagbago yung salita mo, may tinatago ka. Wala po, Your Honor. O naman, Anyway, I'm sure you were advised not to be a state witness. Kinakailangan kayo ang least guilty. Tama ho ba ako? Yes po, Your Honor. So dapat maliit lamang ang participation mo sa buong conspiracy na yan. Yes po, Your Would you Honor. agree with me? Ito. Una, Mr. Chair, kayo ang kumukuha o sabihin na natin na nabibigyan ng proyekto. Tama, mali? Hindi po, Chair. Hindi po, Your Honor. Hindi ikaw ang kumukuha ng proyekto? Hindi ka nabibigyan ng proyekto? Your Honor, yung project po, pag nakuha na po namin, at saka po nila pinipilit inamin mo na, kaming hingan. ikaw ang kumukuha ng proyekto. Your Honor, pag nanalo na po, ang nangyayari po ay hindi po namin may implement dahil po sa road right of way at saka mutual termination pag hindi po kami sumunod sa gusto nila. Mr. Chair, inamin na po ni Mr. Diskaya na sila ay kumukuha ng proyekto. Ngayon, ikaw ba mismo ang sumasali sa bidding? Hindi. Your Honor, sumasali po kami sa bidding. Ayan. Bidding po ang sinasalihan po namin. At kayo din ang nagbibigay ng mga tinatawag nating SOP. Kayo din nagbibigay. Your Honor, hindi po, ayaw po namin magbigay. Napipilitan lang po kami. Ano yan? Pakiulit. Ayaw po namin magbigay, Your Honor. Pero, ayaw nyo magbigay, pero nakakapagbigay ka. Ayaw mo. Pero nagbibigay ka, tama, mali. Your Honor, labag po sa kalooban po namin ang magbigay. Oo nga, Mr. Chair, labag sa kalooban mo. Pero, nagbibigay ka. Tama o mali? Your Honor, hindi po kami makakakolekta at saka road right of way problem at saka mutual termination po ang kakarapin ng project, hindi po matutuloy. Okay, thank Mr. you. Chair, yun na lamang ang mga katanungan ko, palagay ko, at na nakikita ngayon ang mga bagay-bagay na dapat po malaman natin. Gusto ko lang pong tanungin,
Nasaan po ba si Yusek Bernardo? Bakit di siya ba invited dito? I don't think he has been invited. He's no longer with the DPWH. I'd like to make a motion that we issue a subpoena to invite him. I think we I have so to invite move. him first. You have to invite him first before the subpoena. We will invite him to the next hearing. All right. And according to Section 11, Mr. Chair, Engineer Alcantara is guilty of perjury. I'd like to make a motion that we hold him in contempt. Move to suspend, Mr. Speaker. Mr. Chairman. Mr. Diskaya, where were you born? Kulase Antique po. Saan kayo nag-aral ng elementary? Sa Daet Elementary School po, Bicol. Saan po yan? Anong probinsya? Sa Bicol po. Sa Bicol. And how about high school? High school po sa Sagad Sagad High School po, Pasig. Sa Pasig kayo nag-high school. Opo. So how long have you been residing in Pasig? Matagal na po. Kasi high school, grade 6 saka high school po, nasa Pasig na po ako hanggang nag-college po. Pasig Catholic College. So in other words, since that time, marunong kayo mag-Tagalog? Yes po, marunong pero may punto pa rin hanggang ngayon. Ay punto lang, pero nakakaintindi po kayo ng Tagalog. Yes Because po. ilan years yon from elementary? How many years were you staying in Pasig? Almost, mga 25 years na rin. 35 years. 25. 25 almost. years. So yung nabanggit nyo kanina na Bisaya kayo, hindi nyo naintindihan yung Tagalog, ay 25 years na po kayo andito. Your Honor, paulit lang po. How would you respond to the question that you claimed earlier you could not understand a phrase in your statement, yung affidavit ninyo, dahil po Bisaya kayo? Samantalang inaamin nyo ngayon 25 years na kayong nakatira dito sa Pasig. Your Honor, yung salita po kasi kanina na doon lang po ako naguluhan kasi yung ilan po, doon po ako naguluhan. Meron din po kayong nabanggit in your statement. I quote, kadalasan po ang natitira na lang sa amin pag minalas-malas, lugi. Kung swerte naman, minsan 2 to 3%. Pag sinuwerte, 5%. 3 to 5% na lang ang natitira, minsan lugi pa. Your statement refers to your business insofar as flood control projects are concerned. Isn't that right? Yung nilabas ko po na computation is ano po yun, assuming po yun. Kadalasan po nangyayari po sa amin yung mga ganun po. May lugi talaga sa negosyo. May malit akita. Minsan kumikita po ng maabot po ng mga, minsan 3, minsan pag maganda-ganda, yung hindi masyadong malayo ang location, minsan umaabot din naman po ng 5 or 10. Ano yung biggest percentage na kinikita ninyo sa mga project na ganyan? Common po is nasa, ano po talaga, nasa 15% talaga. Opo, 15 or minsan 12%. So hindi lang naman 2 to 5 lang ang kinikita ninyo. Yes po, Your Honor. Yeah, I am in a quandary kasi kung sinasabi nga ninyong ganun lang kaliit at kuminsan ay lugi pa kayo, may nakita po akong video na in-interview kayo mag-asawa. Tinanong po kayo nang nag-interview sa inyo, ilan bang net worth ninyo? Tapos naalala ko, kinorek nyo pa yung misis ninyo at sabi nyo nasa 10 or 11 digits. Binilang ko po yung 10 digits to 11 digits ay billions po yun. Do you remember that interview? Yes, Your Honor. Kaya lang, pinalabas pa rin nila kahit kinorek ko po yung misis ko. Ano yung kinorek? Ano yung sinabi mo number?
Kasi hindi naman po ganun kalaki talaga. Ano sinabi ng misis ninyo? Kaya lang, pinilay pa rin po ng ng show po. Pinilay pa rin po. Please answer my question, sir. What was the answer of your wife when she was asked how much is your net worth? Parang nagkamali po siya. Parang... Hindi. Ang tanong ko lang, ano po ang sinagot ng asawa ninyo? I'm not asking kung sinasabi mali o hindi. Hindi na po siya sumagot kasi syempre po baka po mapahiya din siya sa show. At ano daw yung sinabi nyo? Sinabi ko hindi naman ganyan kalaki. You're telling us that neither you nor your wife ever said the number 10 or 11 digits ang inyong net worth? Yung profit po ba yan o yung kabuuan? Yung ari-arian po ninyo. Yes, umaabot naman po kung isasama po yung iba pang properties. So umaabot sa, yung billions po? Ano po, kasama po yung doon, yung properties po. Yes, billions po yun in pesos. So how do you reconcile the fact that you're telling us in your affidavit 2 to 5% lang ang kinikita ninyo, kung minsan lugi pa, pero ang inyong ari-arian ay umaabot na sa bilyones na pesos? Your Honor, 23 years po naming pinagsama-sama pong income po yun. Hindi po siya nangyari po ng year lang po na yun. Mahabang panahon po, 23 years po, Your Honor. Ngayon, nagsimula po kayo mag-flood control projects sa 2016. Tama po ba yun? Your Honor, hindi po. Nagkaroon na po kami ng paunti-unting flood control. Panahon pa po ng President Gloria Arroyo pa po. Saka panahon pa po ni President Pinoy po. Paunti-unti. During the past administration, how many projects or more or less how much worth of projects were you awarded during the previous administration, not this one? Hindi ko na po masyadong matandaan, Your Honor, yung mga nakaraang administration. Basta accumulated po, medyo marami-rami na rin po. Or from 2012. Are you willing to provide this committee with the information of how many, where, and how much each of these projects were that were awarded from 2016 to 2022? Yes, Your Honor. Yes, may we ask Mr. Chair that that be submitted. Kaya po ninyong may submit yan na by tomorrow? Your Honor, mukhang mahihirapan po. How many days do you need then? Mga 5 days po. Thank you. Just one more, if I may, Mr. Chair. Mr. Chair, may I be recognized for just one, just related to the question of Congressman Jokno? Wait, can he finish na lang po? I think you're almost done, Congressman Jokno. Well, I have no more questions of Mr. Diskaya. I just have 1 or 2 questions of Mr. Lubiano, if I may, Mr. Chair. But perhaps if the Congressman Abante Last would question like na po siguro, Congressman Jokno. Mr. Lubiano po, nandito po ba siya? 2 things. Just 2 things, Mr. Chair. Sige po. Una, diniscuss po ni Congressman Jokno that Diskaya is only involved sa flood control. When Mr. Diskaya is not only involved in the flood control projects, but in many projects since the time of President Arroyo. Am I right, Mr. Diskaya? Yes po, Your Honor. Let me ask you, how many projects? Because you forgot to mention, you mentioned Noynoy, you mentioned GMA, you forgot to mention Duterte during the time of Duterte, which ikaw din ay contractor. Am I right? Yes po, Your. So how many projects
did you do? Not only flood control projects, ha? How many projects did you do during the time of the previous administration and how many years? Mr. Chair. Your Honor, okay lang po ba? I-collate ko po yung mga documents po nung list ng mga projects. Hindi ko po masyadong ma-identify sa ngayon lahat. Sige po, we will confront you with the documents in due time. Thank you. Yeah, Mr. Chair, you could be able to produce to us and give to us the documents, but we just would like to find out, by estimate, how many projects, because we have been talking about, we are only focused on 2022. We would like to find out, as Mr. Diskaya has admitted, Mr. Chair, that he has been a contractor since the time of President Arroyo, President Noynoy Aquino, and of course, the former administration. So by estimate, Mr. Chair, I'd like to ask Mr. Diskaya, how many projects did you have during the time of the previous administration, and how many years and how much with the project? Previous administration po, hindi po siya ganun karami. Hindi po ganun karami. Sabihin mo sa amin kung magkano. Actually, parang umaabot lang po yata ng estimated ko parang baka siguro po mga umaabot po siguro mga 2+ billion po yata. 2 billion. I was told that you were the #1 contractor in the previous administration. Yung data po, Your Honor, na nasa PCIJ, hindi po confirm po yun. Hindi po, parang pinagsama po yung panahon po ng previous administration ni Pinay po. Ipapaalala ko sa iyo, Mr. Chair, under oath ka pa rin, ha? Alright. Now, we were told that you were the #1 contractor during that time. Do you admit that or not? You said you have 2 billion. 2 billion flood control projects. How about the other projects you had? Your Honor, basta accumulation po. Kaya po naging #1 po nung panahon na yun. Accumulation po yun nung mga yung mga ano po, previous administration po ng Well, you better submit to us. Hindi yan totoo. Accumulation, edi ipa-plus mo lang yung 2010 to 2016 plus 2016 to 2022. Hindi ba? Ang pinag-usapan dito 2016 to 2022 eh. Oo. Magkaibang total yun eh. Sa dami mo ng pera, hindi ka marunong mag-arithmetic. Pwede ba yun? Huwag niyo kaming pinagloloko dito ah. Mr. Diskaya, Okay, anyway. nakikinig po ba kayo? Sige po, we will confront Ang him. dami niyong sasakyan. Pinagmamalaki niyo mga sasakyan niyo. Okay. Sasabihin mo sa akin from 2016 to 2022, 2 billion lang ang project nyo and that is only flood control projects? How about the other projects you had? Sige po. Your Honor, okay lang po ba na magkaroon po muna ako ng para sigurado po ako sa data ko? Sige po. No, we will confront you with the data in due time, Mr. Diskaya. Sige po. Alright. Last few questions na lang po, Congressman Jokno, so we can proceed na po Yes, to the next topic, please. Thank you, Mr. Chair. Mr. Lubiano, good afternoon. Mr. Chair, Your Honor, good afternoon. I just have 1 or 2 questions for you. In the last hearing, you admitted that during the period of 2022 up to 2024, there were 83 flood control projects awarded to your company. Yes po. And of those, there were about 53 projects in Sorsogon. Tama po yun, ano? Naalala niyo yun? Hearing, yes po. Kasi po taga dun po ako. Yes. Prior to 2022, before 2022, how many projects were similar projects of flood control or other government infrastructure were awarded to your company? So, ang natatandaan ko, Mr. Chair, nagsimula po kami 2009, yung company. Konti-konti po, lumalaki yung company. Kaya hindi ko maalala kung ang exact awarded projects po sa amin. So, palagi po kaming sumasali sa mga biddings, lalong-lalo na po sa Sorsogon or sa Bicol. Kasi po taga doon po kami. Mas madali po sa amin
magpatrabaho po doon. Let's just be more specific. From 2019 to 2021, more or less, hindi naman kailangan na eksaktong number. Ang mga ilan ang na-award sa inyo na government flood control or similar projects? Mr. Chair, Your Honor, pwede ko po yung table, basahin. Apo. Ng 2019 po, yung Centerways po, na napanalun or yung na-award po was 28%. Sa percentage na lang po ako kasi po, 2019, 28%, and 2025, sa lahat po ng sinalihan ng Centerways is only, we are awarded this year 14.74% lang po sa lahat po na sinalihan namin. Pababa nga po yung rate po namin yung sa Centerways po. At ng 2022 po, i-compare mo sa 2019, bumaba din po is 26% lang po Yung award po sa percentage really means nothing to us without knowing how you came up with that number. So ang tanong ko nga ay ilan ang na-award na projects sa inyo from 2019 to 2021? More or less lang naman po. 2020, wala po dito. Pwede po, Mr. Chair, ipasubmit ko na lang po sa inyo. Kailan nyo kayang isubmit po yan? Bukas po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair, and may we request that the two gentlemen make that submission by tomorrow. Yes po. More Alright. questions, Mr. Chair? Thank you, Congressman Jokno. Before going to Chairman Chua, Engineer Mendoza, something to say. What do you want to say? Engineer Mendoza, please. Thank you, Your Honor. Regarding nga pala dun sa nabanggit ko kanina dun sa security na ina-ask ko sana, Mr. Chair. Kasi bago ako magsalita, last September 1, may nag-message sa akin sa Viber. Ang naka-name sa Viber is Hitman. Tapos ngayon, bago ako magsalita, tumatawag na naman siya. Kumbaga, sana yung ina-ask ko sana na security is ASAP na po sana, sir. So we are stating for the record that Mr. Mendoza is receiving threats to his life, and this is something that the committee is taking seriously. Before we adjourn, Sir, pwede bang masama rin yung family ko po? Yes po. We will discuss it. We will discuss it as soon as we end the meeting. Thank you po. Chairman Chua is recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I request Yusek Cabral? If Yusek Cabral is around. Yet, while Yusek Cabral is preparing to go to the table, I think Mayor Soto would want to be excused already. I think Pasig City needs you at this point. Yes, Mr. Chair, if with your permission po. Yes, we thank you for your presence and for providing information to the committee. Maraming salamat po. Anything else I can do to help, just let me know po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mayor Soto is excused. Yusek. May I know if Yusek Cabral is present, Mr. Chair? Tanungin ko lang po yung may mga contractors dito, no? Kasi the payment, which by the way, ang alam ko is that hindi dadaan sa DPWH District Engineer yan. Dumadaan po yan doon sa account nung contractor. Okay. Ang tanong, bakit nasa kanya? At siyang magdi-deliver doon sa contractor. In fact, the process of payment is that the payment directly downloaded to the contractor's account, which is Land Bank of the Philippines. Ano ba yan? In-encash nyo? Kayo mismo nag-encash? Hindi po ako, Your bakit Honor. That's what I guess Congressman Tino is asking eh. Bakit nandoon in the first place? I think yung owner po ng license po ang nag-withdraw niyan at sila po ang nag-uusap na yung bayad po nila ay dadalhin po. Yun po ang pagkakatanda ko, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair, una, malinaw na po, galing sa sariling bibig po ni District Engineer Alcantara na nangyayari talaga yung sinasabing pagpapahiram ng lisensya. So, nag-award sila
mga proyekto sa mga licensed and qualified. Pero alam din ni district engineer na pinapahiram yon at pina-farm out, pina-subcontract sa mga contractor na maaaring hindi na qualified. Kaya nga humihiram ng lisensya eh. No? Tapos ngayon, siyempre, ang babayaran ng gobyerno, yung sinasabi ni Congressman Adjong, ang bayad dyan is through the land bank, cheque ang gamit dyan. No? Pero bakit kailangan i-encash? Kasi kailangan bayaran yung mga humiram ng lisensya dahil sila yung gumawa ng proyekto. Tama po ba, District Engineer? Ganun nga ba ang nangyayari? Yes, Your Honor. At tama rin po ba na alam nyo at mga kaibigan nyo rin yung gumagawa ng ganito? Yung iba po, Your Honor. Yung iba po, Your Honor. Okay, thank you. Ngayon po, kay Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa phone nyo po yung kanina may mga messages na Beng Ramos yung nakalagay, no? Yes po, Your Honor. Pero sabi nyo phone nyo yun. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Sinare nyo dito sa committee. Tapos nagpakilala siyang Nina ng WJ Construction. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Nagpakilala po siyang Mina at ano daw po yun, para tungkol daw po dun sa may project na binigay sa kanya ni Boss Henry. Ni Boss Henry. Alcantara. Opo. At may sinabi kayo na ang Beng Ramos ay staff po nino? Actually, to be honest, hindi ko po siya nakita, pero si Boss Henry po nagbigay sa akin ng cellphone number niya at siya po nagsabi na staff siya ni Senator Jinggoy. Sabi siya, okay. Well, ipa-confirm natin kay District Engineer Alcantara. Binigyan niyo po ba ng number? I respectfully deny it, Your Honor. You deny. Okay. O sige, you deny na po. Pero ang sinasabi nyo, yung conversation na yon, tungkol saan po yon? Pinag-follow up po ako ni Boss Henry ng pambayad sa proponent dun sa project na ibinigay niya. Pambayad sa proponent. Okay. Opo, At Your ang Honor. ibig po sabihin ng pambayad sa proponent? Yung advance po, yung SOP. Yung SOP. Yes po, Your Honor. May amount ba na pinag-usapan? Hindi ko po matandaan, Your Honor, pero yun po yung inutos sa akin ni Boss Henry noon. That's way back 2022 po, Your Honor. So, hindi ko po talaga matandaan. May nakompleto bang transaksyon? Yes po, natuloy po yung project na yan. Natuloy ang project. Involved ka ba sa pagbayad ng SOP na sinasabi mo? Ibig sabihin, ikaw din ba ang nakipagkita? Ano po? Kung if I remember it right, parang iniwan po sa staff ni Boss Henry yan. Iniwan po sa staff? Opo, kasi kung maalala ko po, wala po, parang nasa Davao po kami yan kaya binili na lang po sa office yan. Okay, sige. So, hanggang doon na lang po siguro. Okay. Ngayon naman po, tanong kay Mr. Diskaya po. No? So, paulit-ulit na tinatanong po ay meron po ba talagang mga dagdag na pangalan sa listahan sa inilista nyo sa inyong affidavit? No? Again, meron po ba? Your Honor, wala po. Wala po. Wala po. Okay. So, ang sinasabi nyo po ay, kailan po kayo nagsimula bilang contractor? Year 2003 po. Year 2003. Tapos, kailan kayo talagang lumaki bilang contractor? Lumaki po kami nung mga, 2012. Dahan-dahan na po kaming lumaki. Okay. Tapos, ano naman yung sinabi sa Senado na 2016 po talaga yung talagang lumaki ng husto ang inyong negosyo? Bakit po 2016? Wala pong, hindi po ganun, Your Honor, hindi po ganun. Hindi, viral yun yung tinatanong ni Senator Jinggoy. Tapos 2016 daw po. Sa flood control, yun yata yun. Tama ba? Your Honor, hindi ko po kasi hinarinig yung detalye po na yun. Sige. Okay. So, ang sinasabi nyo ay, kailan nga, 2002 kayo nagsimula?
2003 po, Your Honor. 2003. Ang sinasabi nyo, mula 2003 hanggang 2025 ngayon ay ang allegedly nilagyan nyo lang o binigyan nyo ng SOP ay yung pinangalanan nyo. Yun po ang sinasabi nyo. Yes po, Your Honor. Yes po. Hindi po bukal sa loob po. Anong ibig sabihin ng hindi po bukal? Napilitan lang po kami, Your Honor. Okay. Pero sa buong halos mahigit 2 dekada na kontraktor kayo, ang sinasabi nyo ay yung, ilan po yung mga pangalang binigay nyo? 18 ba yun? 18? Ilan po? 18 po, Your Honor, halos. So yan lang po ang 18 politiko na nilagyan nyo ng hindi bukal sa inyong kalooban. Pinilit po kaming hingan. Pinilit kayo. Yung kusa na binigyan nyo? Wala po, Your Honor. Ayaw po namin magbigay. Wala po. So, ang sinasabi nyo, 18 lang. No, sa mahigit 20 years na contractor kayo. Okay. Parang, ewan ko kung maniniwala ang publiko dyan. Pero, pinaninindigan nyo na 18 lang. Yung mga pinangalanan nyo lang. Pero, again, kanina po, balikan natin yung sinabi nyo. Tinatanong kayo ni Congresswoman De Lima, yun po bang mga hindi nyo pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Yun po ang tanong ni Congresswoman De Lima. Sabi nyo, Your Honor, I invoke po muna my rights. Okay? Then, nung tinanong ka, anong ibig mo sabihin? Ang sagot nyo po, hindi pa po ako sigurado sa mga dokumento ng iba pong pwedeng mabanggit. Sinabi nyo po yon. Your Honor, sinabi nyo po, may iba pang pwedeng mabanggit, pero hindi pa kayo sigurado sa dokumento. Your Honor, yun ang sinabi nyo. Your Honor, ilang araw na po kasi akong walang tulog dahil po nilusob po kami ng mga nagrarally. Kaya okay. po, yung isip ko po ay hindi po masyadong malinaw po yung pagkakadinig ko sa tanong po. Hindi malinaw. Pero malinaw na malinaw yung sagot mo eh. May mga iba ka pang pwedeng mabanggit, kaya lang hindi ka lang sigurado sa dokumento. Actually, maganda nga yun dahil gusto mong banggitin yung meron ng dokumento. Tama? Diba? At sabi mo, yung sa binanggit mo, meron ka ng dokumento. Tama po ba? Yung 18 na binanggit mo, sabi mo, merong mga ledger, mga pinapirmahan kayo, or may resibo. Your Honor, nasa affidavit mo yon, tama ba? Your Honor, yung ledger po is hindi po pinirmahan nila. O hindi pinirmahan, pero Kopya sabi mo meron kang mga documentary evidence. By the way, Mr. Chair, meron na po ba tayo nung supporting documentary evidence dun sa mga allegations niya? Sabi niya meron daw eh. Wala pa. Wala pa po. We haven't been furnished yet. Sinabit niyo po ba yan sa Senado? Your Honor, wala pa po. Wala pa po. Pwede bang isubmit nyo rito? Yes po, Your Honor. Kasama sa binanggit mo sa affidavit mo, dapat isama rito. Ngayon ba dala nyo? Wala po akong dala, Your Honor. Wala kang dala. So, Mr. Chair, pwedeng ipasabit. Di naman pwedeng magbabanggit doon ng pangalan, tapos meron daw dokumento. Di kailangan makita rin natin yung dokumento. We will get copies of the ledger. So, paki-submit po para sa susunod. In the affidavit. Okay, ngayon, malinaw po yung sinabi nyo. Doon sa 18 na binanggit nyo, meron kayong dokumento. Okay, pero meron pang mga pangalan, pero hindi pa kayo sigurado sa dokumento. No? Tapos, ang sunod na sinabi nyo, Your Honor, okay po ba na sa executive session ko na lang sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko? Your Honor, ang ibig ko pong sabihin po doon, dito po, related po dito. Related nga dito. Dito sa mga dagdag na pangalan na maaari mong sabihin. Hindi po. Dito po, Your Honor, sa mga pangalan po na nakalista. Hindi, iniiba mo na yung sinabi mo eh. No, sige, Mr. Chair, sa totoo lang,
ay sapat-sapat na po para sa akin. No, na lumalabag po sa rules natin on contempt. Pero kanina pa po dinidiscuss to, sabi hold off. Okay, for now we will hold off. Okay? Pero naka-ready na po tayo. Yeah, Mr. but Chair. let me state for the record that no one believes what you're saying, Mr. Diskaya. Well, neither do I, Mr. Chair. I think malinaw naman yon. Okay. Pwede pa po ba, Mr. Chair? Last question. Okay. Yusek Cabral. Yusek Cabral po. Okay. Ito mas tungkol po sa proseso ng insertion. Kanina pa po tayo banggit na yung mga proyekto po, lalo na yung under investigation na yan, karamihan po ay congressional insertions. No? And in fact, kung titignan po natin, compare natin ang NEP, tapos yung General Appropriations Bill na lalabas sa House, tapos yung General Appropriations Bill na pinal, na dumaan sa BICAM, meron talagang pagdagdag. No? Halimbawa, flood management, let's say 2024. Nung NEP po, 194 billion yung flood management program. Pero nung naging GAA na, ibig sabihin, dumaan na sa House, sa Senate, BICAM, at naging batas, yung 194 naging 244.5 billion. Ibig sabihin, nadagdagan ng 50.5 billion pesos yung flood management program. No, ibig sabihin po, 'di ba? Ibig sabihin nun, may mga proyekto sa NEP, may mga proyekto sa GAA na wala sa NEP kasi nadagdagan ng 50 billion. On average, kung gagamitin po natin yung dataset ng Sumbong sa Pangulo website na merong 9,800 projects, on average, ang pinakamataas na pinakamalaking halaga ng project, 288 million. Isang proyekto yan. Pinakamababa, nasa mga a little over 1 million. The average price for a flood control project is 55 million. Okay. So, kung may nadagdag po na 50 billion pesos, nadagdag na flood control project, ibig sabihin, from NEP to GAA, may nadagdag na around 1,000 new projects na wala sa dati. Okay, ngayon, ang tanong ko lang po, sinasabi nyo, hindi nyo alam. Hindi alam ng DPWH yan. Kongreso lang ang nagpasok dyan, wala kaming alam dyan. Okay. Pero hindi po ba, pero yung mga insertions na ito, na-implement nyo pa rin. Tama po ba? Paglabas po ng General Appropriations Act, yan po ay binababa sa amin ng Department of Budget and Management. Pag binababa po, meron na po ba ang Program of Works? Hindi po namin alam dahil ibababa po namin yan sa Implementing Office. Yun po ang proseso. Okay. Meaning, from paglabas ng GAA at nilabas ng DBM yung GAAW or GAAs as Allotment Order or SARO, yan po ay mandato naming i-download sa Implementing Office for implementation. Sila po yung gagawa ng dokumento para po yan ma-implement. Among others po, plano, program. Ang tanong ko lang po ay yung mga insertions po, in case of 2024, probably around 1,000 new projects. Yung mga in-insert po ba yun? Opo. Meron na pong program of works yan? Sa amin po, yung new projects po, yan po yung wala kaming vetting sa NEP. Sino po ang gumagawa ng program of works? Implementing Office po yan. So, sa inyo rin ang galing yung mga program of works ng 1,000 dinagdag o in-insert na proyektong ito? Gagawin po ng District Engineering Office yan o Regional Office kung saan po bumagsak yung fund o saan po na-download. Okay. Sila pong gagawa ng lahat ng dokumento, kasama na po yung sila po magsa-survey, program of work magsa-survey, sila po yung gagawa ng plano, sila po yung gagawa ng ABC, procurement documents, at kung mabibid po, award po, kontrata, etc. May delegated authority po. Okay. Delegated So, ang authority sinasabi nyo, kung para paniwalaan ko kayo, ang sinasabi nyo, in-insert lang yan, no, December or November, tapos wala kayong alam dyan, so Enero, lalabas ang GAA, nakikita nyo yung insertion, sinasabi nyo lahat ng sinabi nyo,
yung survey, yung detailed engineering work, etc., doon pa lang gagawin. Sa pagkakaalam ko, tama po. Kasi hindi Sa po, pagkakaalam nyo. wala kaming visibility eh. Wala kayong visibility. Opo, so, no? O baka naman yung mga ini-insert, meron na ring program of works, ginawa nyo na rin. Not to my Sa knowledge, baba, Your Honor. not to your knowledge. Okay, so again, hindi po tayo convinced sa ganitong mga paliwanag. Okay, with that, Mr. Chair, hanggang dito na lang po muna. All right, thank you, Congressman Tino. Congressman Garin is recognized. Congresswoman Garin is recognized. Thank you, Mr. Chair. At Mr. Chair, dahil si Undersecretary Cathy Cabral naman ang nakasalang, allow me to follow the course of the interpellation of my colleagues earlier. Narinig ko po kanina kay Congressman Joel Chua, na-mention niyo po ba, Congressman, Mr. Chair, na parang 2020 at 2021 ay bilyon-bilyon ang ginastos sa flood control? Tama po ba? And just now, Yusek Cabral, tinitingnan ko po dun sa aking files at na-archive ko po, talaga pong meron kayong interview. Do you confirm that? If there is an interview, yes, I confirm that, Your Honor. So 2020 at 2021, bilyon-bilyon ang ginastos natin sa flood control. Correct po. Nung nakaraang hearing po kasi, nagtanong ako dun sa parang binisita ni Pangulo na proyekto, yung parang mga bato-bato ba yun? Nakalimutan ko yung anong pangalan nun. Did the Department of Public Works and Highways submit a report on that, Mr. Chair? I think that is rock netting. Meron na po bang mga dokumentong binigay? I don't think any document has been submitted yet. So, okay, Mr. Chair. Matanong ko na lang po si Yusek Cabral dahil siya naman yung nandiyan na nakasala ngayon. Noong pong panahon na ito, 2020, 2021, 2022, pandemic, and immediately post-pandemic, gumastos din po ba tayo ng bilyon-bilyon sa rock netting? I will not have any knowledge directly about rock netting because that is part of operations, yung pong program of work. Mr. Chair, if I may, Undersecretary Cabral, kayo po ay nasa operations at nasa planning. Apo ako sa operations. You're Undersecretary for Planning. Planning and PPP po. You're also Undersecretary for IT. 2 weeks pa lang po. Okay. Bilang Undersecretary ng Planning, dun po ba nakasaad yung mga lista? Di po ba sa budget natin naka-line item? Ibig sabihin, bawat proyekto ay talagang nakasulat yan isa-isa. Tama po ba, Mr. Chair? Undersecretary Cabral? Naka-line item po, Your Honor. Ibig sabihin, yan po ay parte ng trabaho ng opisina mo at direkta mong nakikita itong mga nakasulat doon. Yes, Your Honor. Pero wala akong nakikitang eksaktong rock netting dun sa General Appropriations Ano Act. po ang DPWH terminology on that? Flood mitigation structure. And marami po kasing klase yung flood So mitigation parang medyo structure. kasama rin siya, kamag-anak siya ng flood control. Opo, revetment, sabi, dike. Pasensya na, Mr. Chair, ha? I don't, sana hindi ma-offend si Yusek Cabral. Medyo malapit po kasi kayo kay Sir Carly Diskaya. I believe as a doctor, hindi po nakakahawa ang selective amnesia. With that, Mr. Chair, may I proceed? Ulitin ko lang po, sa inyo pong naalala, kasi binisita ng Pangulo, may pondo po ba na ginastos dito or wala? He will down ng eksaktong project so that we can get in the office those details, Your Honor, Mr. Chair. So again, Mr. Chair, may I reiterate my request during the previous hearing for these documents. May I ask a personal opinion of Undersecretary Cabral, having been in government for long? Nung panahon ng 2020 at 2021, maalala niyo po maraming lockdown. Yes, Your Maalala? Honor. Okay. Yung bang ginastos natin ng ilang bilyon sa 2020 and 2021 and 2022 on flood control and mga bato-bato, yung po ba inutang o hindi? I wouldn't know, Your Honor, yung... Pero sa personal mong pananaw, bilang isang Pilipina at bilang isang kawani at opisyal ng gobyerno, sa pananaw mo ba, if you were given a choice, at sa pagkakaalam ng buong Pilipinas, na bilyon-bilyon at hindi ko alam kung umabot ng trilyon ang inutang natin ng pandemya para sa bakuna, supplies, sweldo ng ating mga kawani sa kalusugan, and even up to now, we are still paying
the allowances and salaries of healthcare workers. So much so, na yung pondo ng PhilHealth ay kinuha at pinambayad na sweldo ng ilang mga taon pa nung nakaraang pandemya. So my question, Mr. Chair, sa personal niyo pong pananaw, if you were the decision maker, Yusek Cathy Cabral, sa pananaw mo ba, mas maiging ginastos ito sa pandemya at hindi na tayo nangutang kesa na nangutang pa tayo para sa kalusugan, pero yung pondo ng gobyerno na bilyon-bilyon ay ginastos sa flood control? You asked for my personal opinion Yes, and I Madam. would say yes. Maraming salamat po. And let me go back, Mr. Chair, kasi kanina nga, nagkaroon ng maraming katanungan kay Mr. Carly Discaya. Bisaya ka po? Bisaya ka, sir? Ano po, yes po, Klase Antique. Ilonggo pala si sir, no? Bisaya ka or Ilonggo? Matagal na po kasi ako wala doon, pero yung punto ng pagsasalita ko, parang yun ang hindi nawala. Okay. Pero naiintindihan niyo po yung Tagalog? Yes po. Naiintindihan niyo po yung Bisaya? Kalahati, 1/4 na lang po, naiintindihan ko. So, ibig sabihin, hindi ka Bisaya. Kasi sabi mo kanina, nalilito ka dun sa yung judicial affidavit kasi Bisaya ka. Bisaya rin po kasi ako eh. Kaya naisip ko, kung Bisayain ko, baka mas magkalinawan tayo ba? Hindi po masyado. Actually, yung mga punto ko po, minsan parang Bisaya po talaga. Yung iba. Kaya minsan, nagtatanong sa akin yung ibang Depende sa oras at sa araw. Minsan pwede kang maging Bisaya, minsan naman pwede maging Tagalog. Ganun po, Mr. Chair. Mr. Discaya, tama po ba? Parang depende po sa panahon. Minsan parang Bisaya ka, pero minsan naman parang Tagalog ka. Ano po, mix po talaga. Kasi kadalasan po, yung alam ko pa rin po yung ibang salitang mga Bisaya. Kasi kung hindi mo masyadong matumbok yung iyong affidavit, and if we can speak in the Visayan dialect or language, we can go down to that to make you more comfortable. Kaya lang, Mr. Chair, sa pakikipag-usap ko ngayon kay Mr. Discaya, tila hindi siya Bisaya. Mas naiintindihan niya na nagtatagalog tayo. Opo, Your Honor. So ano po ang ating gagawing salita? Tagalog or Bisaya, sir? Tagalog na lang po. Thank you very much, Mr. Chair, for that. In other words, medyo naintindihan niya po yung nakalagay dito sa judicial affidavit. Again, Mr. Chair, kanina po ang sabi ni ating distinguished resource person, yung sinumpang salaysay na binigay niya sa Senado ay ipinapasa niya rin dito sa Kongreso. May I request Mr. Discaya to submit an official copy to the Secretariat of the Infra Committee? Yes, Your Honor. 5 days po. Yes, but again, to be very clear, that particular judicial affidavit doesn't stand because it is notarized by a person with an expired PTR. So I think you have to notarize it again. I submit, Mr. Chair, but can I be allowed to go into some points in his affidavit? Yes, please.